Unang school ko nung nag-college ako sa Baguio, St. Louis University. Pinili kong mag-aral doon kasi nga kaming magbabarkada noon, 5 kami. Nag-decide kaming lahat na doon. Tsaka mura yung tuition fee. Tsaka malapit lang, naho-homesick kami, malapit lang 5-hour bus ride lang. Ayun, tapos course ko nung una, ECE, Electronics and Communications Engineering. Ng 2 years ako nag-ECE. After that, nag-shift na ako sa architecture. Doon pa rin. Nag 3 years muna ako doon. So, nag 5 years ako nag-stay sa St. Louis. Nung nasa Baguio ko, sa St. Louis, masaya naman na madami akong mga nakilalang tao. Since varsity ako doon, madami akong napuntahang lugar, daming nakilalang tao. Nung time na nasa Baguio ko, usually after class namin, matatapos na yung class ko noon, mga 5 PM na. So, after that, punta kami SM, kakape, hintay hanggang mag-7. Pag nag-7 na, dinner na kami. Tapos mag-arcade, maglalaro sa arcade. Tapos pag school days, hanggang dun lang kami. Pero pag kunwari Friday or Saturday na wala kaming pasok the following day, yun, diretso muna kami sa inuman. Yun. Wala naman ang naging bisyo doon aside from yung inom lang. Wala nang yosi, walang drugs. Yun talaga never kong susubukan yun. Mas gugustuhin ko pang mag-smoke kaysa mag-drugs. Kasi talagang sa mga nakikita ko sa TV, masama talaga. Talagang walang makukuhang mabuti. Ayun. Mostly ganun lang. Tapos may magyaya minsan sa amin ng out of town. Alis kami doon. One day. Tapos balik ulit. Nung nasa Baguio ko doon ko talaga naramdaman yung saya na live free kang gawin kung anong gusto mong gawin. Walang magulang na magbabawal sa'yo na papauwiin ka ng maaga, ganyan-ganyan. Masaya talaga kasi kasama sa piling ng mga barkada, sa mga teammates ko nun. Pero kung iisipin ko na talaga, parang inisip ko lang yung saya, hindi ko na inisip yung i-prioritize yung pag-aaral ko. Kaya nung tumagal, parang nawala na yung saya, puro hirap na lang, depressed. May time na na-depressed na talaga ako, na hirap na ako sa pag-aaral ko doon. Na ba't kaya hindi ako katulad ng ibang students na kaya nilang mag-focus talaga sa pag-aaral nila. Yung before ako umuwi dito, second semester kasi yun. Hindi ko na tinapos yung second semester ko doon. Tapos umuwi ako dito. So may ilang months pa bago sem break ulit. Dito lang ako parang nag-recover lang sa lahat mga kalokohan na ginawa ko noon. Nung umuwi na ako dito na yung naging rehabilitation ko, na iwas muna sa mga gimmick. Pero may mga times pa rin na lalabas ako na kasama ko mga friends ko dito. Pero hindi na tulad nung dati na sagaran talaga na parang wala nang bukas, kumbaga. Nagulat ako sa reaction ng family ko nung sinabi ko na ayoko nang mag-aral dito sa Baguio, sabi ko sa kanila. Sabi lang ng dad ko, pack your stuff, uwi ka na. Hindi siya nagalit, hindi ako nasermonan. Pero siguro deep inside, may galit rin eh. Silang dalawa, may disappointment.
na ako pa yung lalaki, but ikaw yung aasahan. Parang ganun. Naisip ko rin, kaya siguro yung hiya ko na rin yung time na yun, hindi na ako nagsisilabas masyado. Tapos yun, nung simula nung nag-aaral na ako dito, okay naman na talagang nakita ko yung, may napansin ng parents ko na gusto ko rin talaga pala mag-aral, nag-improve lahat, umokay lahat, physically tumaba ako. Na-amaze yung parents ko nun kasi school bahay lang ako, school bahay shop namin. Ayun. Tapos pag lumalabas ako, parang feeling ko natutuwa pa sila na lumalabas ulit ako ng gabi, na nagsistay ulit ako sa mga kaibigan ko. Kasi talagang siguro may isang sem siguro na halos hindi ako lumabas. Hindi ako gumimik, hindi ako uminom. As in wala, malinis talaga ako nung time na yun. Kung talagang titignan mo yung buhay ko ngayon, boring. Kasi nga, ganun lang talaga yung ginagawa ko, wala nang dagdag. Pero na lang kung weekend, pag weekend may dagdag na gimmick. Hindi pa madalas yun, parang once every month, twice every month, ganun lang.